Pumasok ang Estados Unidos sa bagong yugto ng krisis sa kipot ng Hormuz at sisimulan na ang pinaka-critical at mapanganib na misyon ng hukbong dagat sa operasyon. Linisin ang dagat, buksan ang daanan at pigilan ng Iran na patuloy na gawing sandata ng presyon ang isang mahalagang ruta ng mundo. Sa mga unang sandali pa lang ng Martes, ika-14 ng Abril, 2026 naging malinaw na ang mga palatandaan. Nagsimula na ang blockade ng Amerika sa mga barkong konektado sa mga pantalan ng Iran, kasabay ng pag-usad ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos para tiyakin ang ligtas na ruta sa kipot. Diretso at seryoso ang nangyayari. Matapos mabigong negosasyon sa Teheran, kumilos ang Washington para higpitan ang trapiko na konektado sa Iran. Kasabay nito, naghanda na rin para linisin ang lugar na may panganib ng mga minang pandagat. Ang nasa sentro nito ay ang maritima linya ng Estados Unidos, ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran, mga kumpanya ng pagpapadala at lahat ng mga bansa na umaasa sa daanang ito. Saan? Sa kipot ng Hormuz, ang pinakasensitibong lagusan sa dagat sa buong mundo para sa langis at gas. At bakit ito napakahalaga? Dahil ang bahaging ito ng dagat ay responsabale noong 2024 at simula 2025 para sa mahigit 1/4 ng pandaigdigang kalakalan at halos 20% ng konsumo ng langis at mga produkto nito. Mataas na ang tensyon sa paligid bago pa man magsimula ng malawakan ng pag-aalis ng mga mina. Noong ika-9 ng Abril, ipinakita ng Reuters na ang trapiko sa kipot ay mas mababa pa sa 10% ng normal na may 7 barko lamang ang dumaan sa loob ng 24 na oras. Samantalang karaniwan ay umaabot ito sa 140. Pinipilit ng Iran ang mga barko na dumaan malapit sa kanilang tubig dahil umano sa banta ng mga mina sa regular na ruta. Ipinapakita nito kung paano ginawang lugar ng takot at presyon ng Tehran ang kipot. Na tulad ng Tehran, nagawang gawing lugar ng takot, pagkaantala at presyong pang-ekonomiya ang kipot. Sinusubukan ng Estados Unidos na basagin ang kontrol, pero ginagawa nila ito sa pinakasensitibong bahagi ng krisis. Dito nagsisimula ang pinakadelikadong bahagi ng misyon. Hindi simpleng daan-daanan lang ang pag-aalis ng mga mina. Una, hanapin muna ang mga kahina-hinalang kontak gamit ang sonar, drone at sensor sa katukuyin kung mina ang mga ito. Pagkatapos, kailangang i-neutralize ang artepakto nang hindi pinapaputok ang buong ruta. Sa huli, ito ang pinakanakapagod at mapagpasyang yugto, ang muling pagsuri sa lahat. Sa ganitong operasyon, hindi lang sapat na alisin ang panganib, kailangan pang patunayan na malinis na ang daraanan. Ganyan ang misyon. Mabagal, paulit-ulit, at delikado ang trabahong ito dahil ang mga barkong mabagal maghanap ng mina ay nagiging madaling target sa masisikip at pinagtatalo ng tubig. Ayon sa pinakabagong mga ulat, 2 Amerikanong destroyer ang tumawid sa Hormuz para tumulong magtatag ng bagong ruta para sa mga barkong pangkalakal. Pero may isang delikadong detalye, ang destroyer ay hindi panghanap ng mina. Nagbibigay ito ng proteksyon, nag-e-eskorta, nagpapakita ng presensya at tumutulong pigilan ng banta ng missile at mabilis na bangka mula sa ere. Umasa ang paglilinis sa helikopter, drone, hindi pinapatakbong sasakyan, at espesyal na koponan. Ibig sabihin, sumusulong ang Estados Unidos, ngunit may misyong kailangang eksaktong galaw sa ilalim ng matinding presyon. At lalong nagiging seryoso ang sitwasyon kapag tiningnan mo ang mga magagamit na kagamitan. Ang 4 na dating barkong panghuli ng mina ng klase Avenger na nasa Bahrain ay inalis noong 2025 at pinalitan ng 3 barko ng klase Independence na may kasamang pakete ng mga kontramina na kagamitan. Nagdudulot pa rin ng pagdududa ang transisyong ito. Ayon sa mga ulat na batay sa pagsusuri ng ahensya ng pagsusuri ng Pentagon, hindi pa rin matukoy ng tiyak ang bisa ng operasyon ng mga barkong ito. Kasama ito sa pakete dahil kulang ang datos. Bukod pa rito, ang MH-53E mula sa mga makasaysayang helicopter ng misyong ito ay inaalis na at 28 na lang ang natitirang gumagana. Sa ibang salita, nagsimula na ang misyon pero pinagdedebatean pa rin ang estruktura. Ito ang sentrong dahilan kung bakit tumindi ang sitwasyon. Hindi lang ipinagtatanggol ng Estados Unidos ang mga barko,
Gusto rin nilang pigilan ng Iran sa pagkontrol ng nabigasyon. Sa Hormuz, malinaw ang mensahe, hindi dapat gawing pampulitikang tollgate o kontrolin ng pananakot ng revolusyonaryong gwardiya ang internasyonal na daanan. Layunin din ng Amerika na protektahan ang daloy ng enerhiya at bawasan ang epekto sa pandaigdigang merkado. Dahil naapektuhan na ng pagkaantala sa Hormuz ang produksyon, presyo at transportasyon sa mundo, hindi rin agad babalik sa normal. Bawat oras ng pagsuyod ay kailangan ng eskorta, suporta sa himpapawid, tuloy-tuloy na bantay, mabilis na tugon at may malinaw na panganib. Habang nag-aalis ng mga mina ang isang puwersa, maaring subukan ng isa pa na maglunsad ng mga bagong banta o gumamit ng drones, mga misil at magaang na sasakyang dagat para manggipit. Kaya hindi ito natapos na misyon ng hukbong dagat, kundi isang laban ng tibay, tatag ng loob at kontrol sa ruta. Sa huli, ang pagtanggal ng mina sa Hormuz ay hindi lang technical na gawain. Ito ang pinakamabigat na pagsubok sa kakayahan ng Estados Unidos na ipilit ang pagdaan, panatilihin ang kalakalan at harapin ang hybrid na banta sa isa sa pinaka-estratehikong lugar sa mundo.